Nakikipag-ugnayan na ang Kamara sa Justice Department para sa agarang pagpapauwi sa nag-resign na si Congressman Zaldico. Sabi naman ng isang kongresista, dapat panagutin din ang party list ni Ko na Ako Bicol. Ang sagot ng huli sa pagtutok ni Tina Panginiban Perez. Immediate and irrevocable man ang resignation ni Ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldico, ibang usapan pa rin daw ang pagpapanagot sa dating mambabatas sa umunay kaugnayan nito sa mga maanumalyang flood control projects. Si House Speaker Faustino Boji D. III nakikipag-ugnayan na raw sa Department of Justice para sa agarang pagbabalik kay Ko sa bansa. Hindi malinaw kung nasaan ngayon si Ko, pero nauna nang lumabas na wala na siya sa Amerika at umunay na sa bansang Spain. Maging ang palasyo, sinabing hindi raw makatutulong kay Ko ang pagtatago. Kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Tinanggap na kahapon ni Speaker D ang resignation ni Ko, kaya nawalan na rin daw ng jurisdiction sa kanya ang House Ethics Committee, kung saan may nakahaing ethics complaint laban sa kanya, si Congressman Toby Tiangco. Pero sa ilalim ng RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nakasaad na hindi pwedeng payagan ang sinumang public officer na mag-resign o mag-retire sa gitna ng isang investigasyon o nakaambang kaso laban sa kanya para sa alinmang paglabag sa probisyon ng batas. Hinihingi na namin ang tugon ng liderato ng Kamara ukol dito. Pero kung si Cebu 5th District Representative Duke Frasco ang tatanungin, hindi lang dapat si Ko ang panagutin, kundi maging ang kanyang Ako Bicol Party List na anya'y naging kasangkapan para maisakatuparan ang pang-aabuso. Dapat daw humarap din ang Ako Bicol Party List sa investigasyon, parusa at kung kinakailangan, diskwalifikasyon. Sabi naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., bagamat hindi nagiging panangga ang resignation, nananatilian niyang walang bahid ang Ako Bicol Party List. Malinaw rin daw sa Party List System Act na hiwalay ang partido sa nominee at ang pagpaparusa sa party list dahil sa kasalanan ng isang nominee ay hindi lang paglabag sa batas, kundi pagbaliwala sa mga bumoto rito. Nanawagan din si Garbin na bigyan ng due process si Ko. Sabi niya in due time, he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet. He's entitled to this presumption of innocence. Sinisimulan na rin daw nila ang proseso sa pagpapalit kay Ko. Ang kanilang third nominee na si Attorney John Almario Chan ang hahalili raw kay Ko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panginiban Perez, nakatuto, 24 oras.